Ala, grabe ha. Grabe talaga sila. Bakit? Doble kayod po. Ha? Sangkatutak na kaso na ikinaso nila kay Sara Duterte. Palakpakan sa ating Vice Presidente. Mas inuna pa nila si Sara Duterte kakasuhan ng plunder o kahit ano pa man dyan. Kasunod yan, impeachment na naman. Mas inuna pa nila kaysa yung trilyones na napakalaking iskandalo na nangyayari dyan sa DPWH flood control scandal. At isa pa dyan, itong paring durugista, tikom ang bibig nung ninakawan tayo sa gobyerno ng trilyones. Pagdating sa mga Duterte, itong pare na ito, nangunguna sa pagkaso. Kita nyo? Ha? Kita nyo yung pattern mga kois, mga gayas? Napagtulungan po ang ating Vice Presidente. Bakit? Malapit na kasing 2028 eleksyon. Kaya doble kayod talaga sila para mapatanggal ang ating Vice Presidente. No, nagkakamali kayo dyan. Kasi yung pulso ng taong bayan pumabor po sa ating Vice Presidente. Bakit? In the first place, siya po yung nagbulgar about sa katiwalian, korupsyon na nangyayari dyan sa gobyerno na naghawak ng pondo ng kaba ng gobyerno sa Pilipinas, 2 tao lamang. Zaldico at 3 tao lamang. Zaldico, Martin Romualdez at ang ating presidente. Kaya po doon nag-umpisa yung talakayan, yung investigasyon na korupsyon ang nangyayari sa ating bayan, sa ating bansa. Ha? Tapos sasabihin ng iba, hero ang ating presidente dahil siya daw yung nakadiscovery. Siyempre, Poncio Pilato, hugas kamay agad. Nagmukhang hero ang ating presidente dahil alam niya na mabubulgar talaga ang lahat ng mga sinasabi ni VP Sara na sinasabi pa ng ibang tao ng mga latulungges, ng mga kriminal o adik kay VP Sara na nasisiraan ng bait. Siyempre, ganun yung pakiramdam pag ikaw yung may malasakit sa ating bayan. Parehas lang po yan, ha? Parehas lang po yan sa pagmamalasakit sa iyong pamilya. Ikaw yung nanay o padre di pamilya. Kung mayroong problema, talagang mai-stress ka. Ganun pong pakiramdam ng ating Vice Presidente. Ha? Kasi ayaw niyang ninakawan tayo. Ayaw niyang mapahamak yung bansa natin. Ayaw niyang mapahamak yung bawat isa natin. So ngayon, binabanatan po nila ang ating Vice Presidente. Dahil nakikita naman po nila na kahit saang mga ratings, kahit saan ang ginagawang mga service na talagang panalo. Especially lumalabas sa live streaming media, sa mga malalaking channel, news channel sa ibang bansa, na talagang kung ngayon pa ang eleksyon, panalo ang ating Vice Presidente Sara Duterte. At para malihis nila yung issue sa flood control scandal, kakasuhan nila ng sangkatutak ang ating Vice Presidente. Tama po ba? Tama. Pagdating ng February, o hindi tatalab yung kaso nila, malamang tatalab yan kasi alam na po natin sino ang ombudsman. Pagkatapos niyan, impeachment na naman, balik. Kasi mag-isang taon na mula nung pag-file nila, nakaraang taon, every 1 year kasi. Ayon sa batas, February, mag-umpisa naman yung hearing sa impeachment trial. So talagang, hindi nila paabuti ng 2028 ang ating Vice Presidente. Kasi alam nila, panalo talaga pag tumakbong presidente ang ating Vice Presidente, Sara Duterte. So ngayon, double time sila, double effort sila, tulungan yung mga loyalist ni Marcos, pati yung mga kakamping, Trillanes, yung pare, yung iwi, mga Ontiveros, tulungan sila para talaga hindi
makagalaw ang ating Vice Presidente. Pero naniniwala akong mananaig yung puwersa ng taong bayan. Maniniwala ako na may Diyos. Na may Diyos talaga na marunong tumingin kung sino yung tama at sino yung mali. Kasi obvious naman. Pagdating sa nakawan sa ating bansa, tahimik itong kakampeng, yellow pink, pink yellow, o kahit ano pa yan. Tahimik yung mga yan. Walang, nako. Pati nga mga senador dyan Yung iba, yung mga brothers, yung the lobe benders, tahimik nga Ganun po sila. Ganun po sila pag pera na pinag-usapan, pag kumikita nila, pag sariling interest nila. Kasi yung interest nila pang sarili, hindi pang taong bayan. Hindi gaya ng ating Vice Presidente, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Ibig sabihin, hindi lang siyang sarili niyang interest, but cause interest ng taong bayan. Yan yung tunay na nagmamahal sa ating bansa. May malasakit, nai-stress kung ninanakawan tayo. Yung iba dyan, pabida-bida, feeling hero. Alam niyo na kung sino yun. Labong akala talaga nila, mayroon pang mga family name o apelido na mananalo pagdating this coming 2028 election, mga kuis, mga gayas. Naku po, magbago na kayo. Patanda kayo pero paurong. Maniwala kayo sa Panginoon. Inuuna nyo yung interes dito sa lupa. Pero hindi kayo nag-invest doon sa langit na kung saan habang buhay. Gusto nyo naman siguro sa dagat-dagatang apoy. Depende lang kasi sa inyo yan. Mamimili kayo sa Panginoon o sa dagat-dagatang apoy. Kung piliin nyo talaga yung dagat-dagatang apoy, pagpatuloy nyo yung mga gawain nyo hindi maganda. Pagpatuloy nyo yung paninira ng tao. Kasi si Father, 10 years yata ang adiktos si Father. Pagdating sa mga Duterte, nangunguna sa pagkaso. Pero, nung ninakawan tayo ng gobyerno sa flood control, trilyones, walang imik ang mga animal na to. Walang sinasabi. Tapos ngayon, yung mga gawa-gawang kwento, hersi-hisi lang, na nangurakot ang ating Vice Presidente, nangunguna. Kasi galit. Sino bang galit sa mga Duterte? Siyempre, number 1 yung mga adik. Yung mga adik. Yung galit. Si Father, imbis na yung atupagin o unahin yung kapakanan ng kailang membro. Pero inuuna niya, inaatupag niya yung pagkaso ng ating Vice Presidente. Sinong maniniwala sa kanila na yung kanilang ginagawa interest ng taong bayan? Wala, di ba? Nga. Kasi obvious na obvious talaga na gusto nilang i-take down ng ating Vice Presidente para sa kanila na this coming 2028 election, yung lahat ng nakawan. Yung bang wala ng mga Duterte na hindi sasang-ayon sa kanilang kagustuhan. Kasi kung kurap ang ating presidente ito kasi kung kurap ang ating Vice Presidente, sasang-ayon lahat yan kung ano yung ginagawa sa administration. Kung gusto pa talaga pira yung habol ni Vice Presidente, sasang-ayon lahat yan. Pero yung interest niya hindi sa pira kundi paglilingkod sa taong bayan kung paano umasinso ang ating bansa. Hindi. Talagang yun ang kaniyang number 1 kung bakit siya nagiging isang presidente, para makapaglingkod, makapagbigay ng kaginawaan, asenso sa bawat Filipino. Yung iba naman kasi, yung ibang mga politician, politiko, umuupo lamang para pang sariling interes, yumaman, hindi sa taong bayan. Mostly po, yan po nakikita natin. Obvious naman, bigla yung yumayaman ang mga yan pag nasa gobyerno. Pero ibahin din natin ang ating buting Yorme Isko Moreno. Talagang 24/7 Naku po, darating din ang araw na magiging presidente to. Ang ating buting Yorme Isko Moreno.
Okay, pakikomento ng iyong mga opinion o reaction sa comment section ng ating video. So for now, I'm gone. God bless all. Peace. Bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like